Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong August 25 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan po ang kalagayan ngayon nitong si Shiba Inu kung saan ay bumuo po siya kahapon ng isang bullish candlestick. At ito po na po ay nasa ibabaw ng dating major resistance line natin na nasa presyong 40 digits 1482. Kaya isa po itong confirmed breakout kung saan ay nagsasabi po ito na basag na yung kumpirmadong basag na po yung ating major resistance line natin dito. Kaya update po natin ang kulay nito. Yung color coding po natin dito is lahat po ng mga kulay red ay nagsisilbi pong mga support line. Lahat naman po ng mga kulay green ay nagsisilbi po itong mga resistance line. At ayan, yung aking analysis po rito ay patuloy pa rin po na aangat ang market price nitong si Shiba Inu. Ayan, nagkaroon tayo ng breakout dito pero sa tingin ko ay makakaranas po muna siya ng bagyang correction or retracement dito sa nabasag po niya na dating resistance line bago po siya ulit magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. At base dito ay sa tingin ko ay ang isusunod po niyang akyatin na presyo ay ang 40 digit 1766 kung saan ay ito po yung sunod nating major resistance line. Ngayon ay meron po kasi tayong isang triangle pattern dito. Ayan. At nakaranas po ng breakout kamakailan itong si Shiba Inu nitong nag-umpisa po noong August 20. At noong August 21 ay nagkaroon na po tayo ng confirmed breakout dito. Kaya yan po, nung simula po rito ay nag-umpisa na po siyang umangat. Ayan, at nagawa pa niyang basagin yung major resistance line natin. Isa po yan sa ating mga basihan dito kung bakit ko nasabi na mataas ang posibilidad na magpapatuloy ang pag-angat sa presyo ni Shiba Inu. Yan, meron po tayong dalawang breakout. Una ay yung breakout sa upper portion ng ating triangle pattern dito. At ang pangalawa ay yung breakout natin dito sa dating major resistance line na ito. Ayan. Ngayon ay pagdating naman sa ating indicators dito ay meron po tayong Hall Sweet indicator dito. Ito po yan, yung nandito sa chart na nagbabago ng dalawang kulay. Nagbabago sa dalawang kulay. Ito po ay nagiging kulay green at saka nagiging kulay red. Sa mga hindi po nakakaalam kung pag ito po ay kulay green, nagsasabi po ito na ang kalagayan ni Shiba Inu ay bullish. At kapag kulay red naman ay ang kalagayan ni Shiba Inu ay bearish. At yan po ulit, kung sa mga hindi pa nakakalam ay kung pag sinabi po nating bullish ay uptrend po yan. Kapag bearish ay downtrend po yan. Katulad nito, ayan, nagkulay red at mapapansin natin na bumagsak po itong si Shiba Inu dito. At ayan, nung kulay green ay umangat po itong si Shiba Inu. Kaya ngayon at nagkulay green po ang nagbago po ang kulay ng ating Hall Sweet indicator dito mula sa pagiging kulay red ay naging kulay green ito. Nagsasabi po ito na makakaranas po ng uptrend itong si Shiba Inu. Kaya yan po ang isa pang dahilan or aking naging basihan kung bakit ko nasabi na sa mga paparating na araw ay magpapatuloy lamang po sa pag-angat sa presyo itong si Shiba Inu. Yung gusto po nating makita rito sa ating Hall Sweet indicator na ito ay habang humahaba po ito ay kailangan na lumalaki yung sukat nito. Yan po ang gusto nating makita rito. Ngayon ay dito naman po tayo sa ibaba ay ito naman po yung tinatawag na QQE mode indicator. Kapag kulay blue po yung nakikita natin dito na nabubuong mga QQE bars ay ibig pong sabihin na bulls ang may control sa market ni SHIB or bullish momentum. Kaya sang-ayon po siya dito sa pinapakitang signal ng ating Hall Sweet indicator dito. At yung maganda po rito ay kung mapapansin po natin na lumalaki yung sukat nito, ibig pong sabihin ay mas lalong tumitindi ang buying pressure na nararanasan nitong si Shiba Inu. Or sa madaling salita ay mas ito po ay nagpapahiwatig na magpapatuloy po sa pag-angat sa presyo itong si Shiba Inu. Pero sa tingin ko ay yung sunod na mga mabubuong QQE bar nito ay medyo pantay or baka mas maliit kasi lalong-lalo na kung ito ay makakaranas ng
minor correction dito or retest. Yan, iti-test po niya yung kanyang binasag na dating major resistance line dito na nagsisilbi po ngayong isang major support line. I-retest po niya ito or gagamitin po niya itong launchpad para ito ay umangat sa mas mataas na presyo. Ayan, or gagamitin niya ito or dito po siya kukuha ng buwelo para umangat ang kanyang presyo at siguro gagamitin niya rin yung kanyang pwersa kung mababasag niya yung sunod na major resistance line natin dito sa itaas. At ayan, pagdating po sa ating spot trading dito, pag-i-spot trading dito kay Shiba Inu ay ayan, yung huling trade po natin dito ay nito lamang pong nakalipas na August 23, kung saan ay nakapagbenta po tayo rito or nakapag-take profit po tayo rito noong August 23 sa presyong 40 digits 1482. Kaya ayan, ngayon ay yung inaasahan po natin na matitrigger dito na sunod pong nakaabang na pending orders natin dito ay ang sell pending order natin dito sa 40 digits 1766. Kasi gaya nga ng aking sinabi kanina ay aking pong nakikita rito na mataas po ang posibilidad na magpapatuloy lamang sa pag-angat ang presyo ni Shiba Inu sa mga paparating na araw. Kaya ayan, yan po ulit yung aking mga live spot trading positions. Yan, nananatiling live spot trading positions dito po kay Shiba Inu. Ayan, kung nais po ninyong gayahin yan or sabayan ako sa aking simpleng paraan sa pag-trade dito kay Shiba Inu ay malaya po kayong gawin yan. Napakasimple lang naman po itong i-set up. Ayan, at kung saan ay nandito na po sa chart na ito ang lahat ng inyong kailangan para sabayan ako sa aking pag-trade dito kay Shiba Inu. Kaya sa mga hindi pa nakakaalam, ang kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit, at ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.